Magandang araw sa inyong lahat. Ako si June at sa araw na ito, nais kong ibahagi ang isang kwento na matagal ko nang itinagong lihim. Hindi ko alam kung bakit, pero nararamdaman ko na ngayon ay oras na upang ilabas ito. Siguro, tulad ng marami, sa atin, may mga bagay na mahirap ipagtapat, pero sa huli, napagtanto ko na ito ay isang kwento na kailangan kong ipadama. Kailangan kong ibahagi. Lahat ng ito ay nagsimula ilang taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, tila normal ang lahat. Masaya, tahimik, at magaan ang bawat araw. Ngunit sa isang gabing hindi ko malilimutan, na bago ang lahat. Isang gabing puno ng init, ngunit hindi mula sa araw. Isang gabing hindi ko alam kung paano ko haharapin Tita Lani. Siya ang aking pinakamalapit na kaibigan sa pamilya, ang nag-alaga sa akin simula pagkabata. Hindi ko akalain na ang isang taong minahal ko ng parang ina ay magiging bahagi ng isang lihim na magpapaalala sa akin sa buong buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit ako narito ngayon, naghahangad na tapusin ang mga taon ng pananabik at kaba. 8:00 ng gabi, nang mag-aya siyang matulog sa kanyang kama. Umuulan noon at ang hangin ay malamig. Wala kaming kuryente, kaya't ang mga ilaw ng kandila ang tanging nagbibigay liwanag sa kwarto. May tagas-saki sa amin ang kwarto ko, kaya't nagdesisyon si tita na doon na lang ako sa kwarto niya matulog. Malapit kami sa isa't isa, ngunit hindi ko akalain na sa gabing yon ay magbabago ang lahat. Ang amoy ng sabon at lotion mula kay tita ay bumalot sa aking paligid. Naka-oversized siyang sando, walang bra, at ako naman ay naka-shorts lang. Nang humiga kami sa kama, nakaramdam ako ng kakaibang init na hindi ko kayang ipaliwanag. Parang ang mundo ay huminto sa pag-ikot, at tanging ang mga mata namin ni tita ang nag-uusap. Tahimik lang kami. Pareho naming sinasadyang magkunwaring tulog. Ngunit ang bawat galaw ng katawan namin ay nag-uusap. Nararamdaman ko ang pagkakadikit ng balat namin. Ang init na nagmumula sa katawan ni tita. Ang mga kamay niya ay dahan-dahang humaplos sa aking tiyan. Hindi ko alam kung bakit, pero wala akong naging pag-aalinlangan. Kung tatanungin ako, tila gusto ko pa ang bawat segundo ng aming pagiging malapit. Dumaan ang ilang minuto at naramdaman ko ang isang malalim na paghinga mula sa kanya. Napansin ko ang pagkabighani sa kanyang mata habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Parang may gustong sabihin si tita, ngunit hindi niya kayang ipahayag ang mga salitang iyon. Nang magsalita siya, halos maglaro sa aking pandinig ang kanyang pangalan. June, isang mahina at malalim na bulong mula sa kanyang labi. Ang mga salitang iyon ay parang isang hudyat, isang sinyales ng isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Bago ko pa siya matanong, nagdikit na ang kanyang mga labi sa akin. Mainit at malambot, ang bawat halik ay may kasamang pananabik na hindi ko kayang itanggi. Habang patuloy kaming magkadikit, ramdam ko ang init ng kanyang katawan, ang bawat galaw, ang bawat paghinga na halos magkasabay kami. Sa mga sandaling iyon, nawalan ako ng kakayahang magsalita. Wala akong nakitang mali, wala akong naramdamang takot. Tanging ang damdamin na nagsasabing gusto ko ito, na gusto ko ang bawat kilos ni tita. Bawat galaw niya ay puno ng ingat, pero may kasamang init na hindi ko kayang itago. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang nararamdaman ko. Kung tama ba na ang taong itinuturing ko, na parang ina, ay siya ring naging dahilan ng lihim na magpapaikot sa aking mundo. At sa gabing iyon, nang natapos ang lahat, hindi namin pinag-usapan ang nangyari. Pareho kaming tahimik, parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit sa puso ko, alam ko
Matapos ang gabing iyon, hindi ko na alam kung paano haharapin si Tita Lani. Hindi namin ito napag-usapan, at sa bawat araw na lumipas, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng nararamdaman ko. Parang may naiwang butas sa puso ko. Isang tanong na walang kasagutan. Pero hindi ko kayang sabihin ito sa kanya. Hindi ko kayang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa amin. Tita Lani at ako, palagi kaming magkasama. Siya ang naging gabay ko, ang nag-alaga sa akin mula pagkabata. Laging andyan siya, handang magbigay ng tulong, ng payo, at ng pagmamahal na akala ko'y walang hanggan. Palagi siyang nariyan sa mga mahihirap na panahon, kaya't hindi ko rin naiwasang maging malapit sa kanya. Pero ang gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang bawat sandali na kami magkasama ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Isa sa mga alaalang iyon ay nang kami magkasama sa isang maulang hapon. Isang simpleng araw na hindi ko inasahan na magiging mahalaga sa aming dalawa. Ang mga mata ni Tita ay puno ng gentleness, ngunit may something na iba. Nang nagsimula kaming magkwentuhan, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Hindi na ito ang tita na palaging nandyan para sa akin. Sa gabing iyon, parang may ibang tita na naglalakad sa harap ko. Ang tita na nagpapakita ng isang malalim na damdamin. Isang damdaming matagal nang nakatago. Habang nag-uusap kami, tila ang bawat sulyap at salita ay may bagong kahulugan. Natatandaan ko pa ang malalim niyang paghinga nang magtama ang aming mga mata. Bawat silip ng kanyang mga mata ay parang may nangyaring lihim, isang kabuntot na damdamin na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang kanyang mga kamay ay madalas na humahaplos sa aking mga braso, dahan-dahan. Halos hindi ko ramdam. Pero sapat na upang magdulot ng kakaibang kilig sa aking katawan. Tita Lani ay palaging malambing, pero sa mga sandaling iyon, ramdam ko na may ibang layunin ang bawat galaw niya. Hindi ko na kayang baliwalain ang init ng bawat haplos. Ang bawat ugnayan ng aming balat ay nagsimula ng magbukas ng mga emosyon na matagal ko nang iniiwasan. At nang hindi ko na kayang magpigil, ako na rin ang nagpasimula ng paglapit sa kanya. Ang mga kamay ko'y naglakbay sa kanyang batok, dahan-dahan, at dahan-dahan ko siyang hinalikan. Ramdam ko ang init ng katawan niya habang sinasambit niya ang aking pangalan sa malalalim na hininga. June. Ang kanyang boses ay halos hindi ko marinig dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Ngunit ang bawat pagbigkas ng pangalan ko mula sa kanya ay nagpatindi sa bawat hakbang na ginagawa namin. Bawat segundo ng aming pagsasama ay nagbigay ng hindi malilimutang sensasyon na tumatak sa aking buong katawan. Pagkatapos ng aming unang halik, hindi ko na kayang magpigil. Ang bawat pagkakasalubong ng aming katawan ay isang pagsabog ng matagal nang naipon na damdamin. Ang bawat sulyap, ang bawat galaw ay nagbigay daan sa mas malalim na koneksyon na hindi ko inaasahan. Tita Lani, na dati para kong ina, ngayon ay isang babae na may kahulugan sa bawat sulyap at yakap. Hindi ko alam kung gaano katagal kami nagtagal sa ganoong estado. Tangay kami ng aming mga damdamin, ng bawat minute na nagbabalik sa amin sa isang lugar na puno ng mga hindi natapos na saloobin. Kung tatanungin ako, hindi ko na kayang baliwalain ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang mga haplos, ang mga sulyap, ang mga halik. Lahat ng iyon ay nagsimulang magbukas ng mga pinto na hindi ko alam kung saan papunta. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang takpan ang aking nararamdaman. Hindi ko na kayang pigilin ang aking sarili sa pagkakaroon ng damdamin na malalim at walang katapusan. Ang bawat halik ni Tita ay nagbigay ng kasiyahan, ng saya. Ngunit sa isang banda, alam ko rin na sa bawat segundo ng aming pagtanggi sa mga katotohanan ito,
Kami nagiging mas malapit at sa huli, hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa amin pare. Nung gabing yon, tila isang mundo ang nagbukas sa akin. Mga damdamin at kaisipan na hindi ko alam kung paano haharapin. Hindi ko pa rin kayang gawing normal ang lahat ng nangyari. Tita Lani at ako, wala pang sino man ang nakakaalam ng lihim na iyon. Ipinagpatuloy namin ang aming buhay na parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit sa bawat araw, ramdam ko ang pagbabago sa loob ko. Alam kong hindi ko kayang kalimutan ang gabing iyon. At ako rin, hindi ko kayang magpanggap na okay lang. Pero hindi ko rin kayang kausapin siya tungkol dito. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko rin alam kung anong magiging reaksyon niya kung sasabihin ko na ang mga nararamdaman ko. Kung sasabihin ko, baka magbago ang lahat. Baka magbago ang tingin niya sa akin. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kayang mawala ang aming samahan. Hanggang sa isang araw, nang magkausap kami ng mag-isa, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Tita, ang pangalan ko ay halos hindi ko rin marinig sa takot at kaba. Pinili kong magsimula. Kahit alam kong malaki ang magiging epekto nito. Ibinukas ko ang mga mata ko at nagsalita. Tita, hindi ko kayang itago ito pa. Ang nararamdaman ko para sa'yo. Tita Lani, nanatiling tahimik. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tinitigan niya ako ng malalim. Halos parang sinusuri niya. Ako, ang bawat paggalaw, ang bawat galaw ng aking labi, ang bawat ekspresyon ng aking mukha. Ang mga mata niya, puno ng pagkabighani at hindi maipaliwanag na mga emosyon. Parang tinitimbang niya ang aking mga salita, bawat patak ng aking puso. June. Ang boses ni Tita Lani ay mabangis sa isang tahimik na kislap. Mahinang mahina, ngunit puno ng tensyon. Alam mo bang may mga bagay na hindi dapat pinapalakas? May mga bagay na mas magaan kung hindi na lang natin pinapalakas? Hindi ko kayang sagutin agad, parang nawalan ako ng lakas ng loob. Nang makita kong parang hindi siya sigurado sa magiging reaksyon. Alam kong hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat. Ako mismo, naguguluhan. Hindi ko alam kung paano ko naramdaman ang kabiguan at takot na magkahalong emosyon. Ang mga mata ko, naglalabas ng mga luha na hindi ko kayang pigilin. Ang mga galak at sakit ay magkasunod na dumarating. Hindi ko alam kung anong nangyari sa atin, June, ang sinabi niya. Halos walang tunog, ngunit masakit ang bawat salita. Hindi ko inaasahan na darating tayo sa ganitong punto. Hindi ko alam kung tama ang ginawa natin. At doon, nagsimulang magbago ang lahat. Sa mga sandaling iyon, naiintindihan ko na ang mga nararamdaman namin ay hindi basta-basta. Hindi madali. Hindi lang pisikal. Hindi lang dahil sa init ng gabing iyon. Nang nagsalita siya, nakita ko ang isang tao na nahulog sa isang labirint ng mga hindi nasabi, ng mga tanong na wala pang sagot. Nagkaroon kami ng sandaling katahimikan, at doon ko nakita ang puso ng lahat ng ito. Hindi ko kayang magpatuloy nang hindi natututo mula rito. Naramdaman ko na ang aming relasyon, o kung ano man ang tawag ko dito, ay hindi madali at hindi ko kayang itulak ito ng walang tiwala. Kailangan namin ng oras. Kailangan namin ng oras para mag-usap, para magtulungan sa pagsisiyasat sa mga nararamdaman namin. Ngunit sa bawat huling tingin niya sa akin, naramdaman ko ang isang bagay. Tinutulungan kami ng aming mga pagkakamali na magbago. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin. Pero alam ko na may mga bagay na hindi ko kayang iwan. Si Tita Lani, ang unang babae na nagbukas sa akin ng isang bagong pananaw.
Ang unang nagbigay sa akin ng damdamin na hindi ko alam kung paano ipaliwan. Hindi ko alam kung anong klaseng epekto ang iniwan ng gabing iyon sa amin. Sa simula, akala ko magiging magaan lang. Akala ko matutunan namin pareho na tapusin na lang at magpatuloy sa aming mga buhay. Ngunit habang tumatagal, ang mga damdami ko ay nagiging mas magulo. Hindi ko kayang itago sa sarili ko ang epekto ng lahat ng nangyari at hindi ko rin kayang ipagpatuloy ang pagiging normal, ang pagiging magkaibigan namin ni Tita Lani na walang anumang nagbago. Dahil sa mga nangyari, pakiramdam ko hindi ko na kayang magpanggap. Tuwing magkasama kami, may mga hindi matitinag na tingin, mga sulyap na punong-puno ng mga hindi nasabing salita. Ang mga simpleng sandali na dati ay hindi ko binibigyan ng pansin ay naging puno ng kahulugan. Ang bawat yakap, ang bawat pagtabi sa kanya, kahit gaano kaliit, ay may kasamang init na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga gabing tahimik, ang mga araw na kami ay magkasama, nagiging mas komplikado. Ang aking mga saloobin ay patuloy na nagpapahirap sa akin. Hindi ko alam kung anong tamang desisyon ang gagawin ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipaglaban ang nararamdaman ko o itigil na lang at magpatuloy sa normal na buhay. Ang takot na mawalan ng relasyon kay Tita Lani ang siyang pinakamabigat na dulot ng mga nangyari. Wala na kaming ganong closeness na walang kaba, walang tensyon sa pagitan namin. Tita Lani, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay nagpatuloy na magpakita ng malasakit. Para bang walang nangyari, ngunit ako ang hindi makalimot. Sa bawat pagkakataon na kami ay magkasama, ang bawat pagdapo ng kanyang kamay sa aking balat, ang bawat sulyap ng kanyang mata, ang bawat banayad na pagtawa niya, lahat ng ito ay nagsisilbing paalala ng gabing iyon. Minsan, akala ko ay magbabalik siya sa akin. Magpapatawad at tatanggapin ang lahat ng nangyari. Pero hindi. Nanatili siyang tahimik at ako, patuloy na nakikipaglaban sa sarili ko. Minsan, ang mga simpleng bagay ay nagiging mahirap. Ang isang regular na pagkikita namin na dati ay puno ng tawanan, ngayon ay may kasamang mahahabang katahimikan. Hindi ko kayang hindi iparamdam sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagiging magkaibigan lang kami kung ang puso ko ay puno ng mga hindi nasabi. Minsan, nagkakasama kami sa mga simpleng usapan, pero alam ko, may mga hindi kami kayang talakayin. Tulad ng mga gabing iyon. Tulad ng mga haplos niyang walang patumangga. Mga tingin na puno ng init. Gusto ko siyang yakapin, ngunit alam kong may mga bagay na masakit. Bawat paghinga ko ay puno ng mga tanong. Ano nga ba talaga kami? Ano ang mangyayari sa amin? Kung ipagpapatuloy ko pa ito, makakaya ko bang tanggapin ang lahat ng epekto nito? Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Pero ang nararamdaman ko, ang sakit ng mga mata ko, ang kabog ng puso ko ay nagpapatuloy. Bawat sandali, nararamdaman ko ang init ni Tita Lani sa bawat galaw, sa bawat sulyap, sa bawat di mabilang na pakiramdam na hindi ko kayang ilarawan. Hindi ko kayang magtakip. Lahat ng ito ay nangyayari na at hindi ko kayang gawing normal. Huli nagiging malinaw sa akin na walang madaling paraan palabas. Ang lihim na ito na hindi ko kayang ipagpatuloy ay patuloy na nagiging mabigat. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan ko, may isang bagay na naiisip ko. Hindi ko kayang itapon ang aming samahan. Hindi ko kayang mawalan ng relasyon sa kanya. Hindi ko kayang mawala sa kanyang buhay. Ang mga simpleng hakbang na kami ay magkasama. Ang mga araw ng mga simpleng ngiti ay nagbibigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Minsan, iniisip ko kung paano ko naramdaman ang mga bagay na ito sa isang tao na katulad ni Tita Lani. Sa mga simpleng sandali, pakiramdam ko'y may mga lihim kaming pinapahalagahan na hindi kayang ipaliwanag. Ang bawat galaw, bawat pagtingin, bawat tinig niya
Lahat ng ito ay nagiging isang uri ng pagkakabigkis sa pagitan namin na hindi ko kayang itanggi. Hindi ko alam kung anong klaseng nararamdaman ko, pero sigurado ako na hindi na ito basta-basta. Si Tita Lani, ang matatag na babae na palaging nagbibigay ng lakas sa akin, ay nagiging isang hindi ko kayang abutin na idealisasyon sa mga mata ko. Sa mga pagkakataon na kami ay magkasama, nararamdaman ko ang bigat ng mga hindi nasabi. Parang may isang puwersa na nag-uugnay sa aming mga katawan, ngunit ang isip ko'y patuloy na nagnanais ng mga sagot. Laging may isang presyon na hindi ko matanggal, at ang mga simpleng paghaplos ng kanyang kamay sa aking likod, o ang mga sulyap na parang may nakatago, ay nagpapabigat sa aking dibdib. Walang pwedeng makaalam tungkol sa mga ito. Ang bawat pagdaan ng mga araw ay nagiging isang pagsubok sa sarili kong tibay. Sa tuwing kami ay magkasama, pakiramdam ko'y kami ay nagiging isang lihim na hindi kayang pag-usapan ng mga ibang tao. Ang mga madalas na sulyap ni Tita Lani sa akin, na para bang may nakatago sa bawat tanawin ng kanyang mata, ay nagiging sanhi ng pagkabog ng aking puso. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang sabihing walang epekto ang mga nararamdaman ko sa kanya. Sa mga oras na kami lang dalawa, nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan na hindi ko kayang itago sa sarili ko. Minsan, naiisip ko kung anong mangyayari sa amin kapag hindi ko na kayang magpigil. Kung magtatagal pa ba ang aming relasyon bilang magkaibigan, o kung ang mga damdamin ko ay magiging sagabal sa kung anuman ang mayroon kami. Minsan nakakaramdam ako ng takot. Takot na baka mawala ang lahat ng ito kung hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Ngunit hindi ko rin kayang itanggi ang mga saloobin ko. Ang mga matamis na ngiti niya, ang kanyang malambing na mga salita, at ang mga maliliit na pagkilos na tanging kami lang ang nakakakita, ay nagiging matinding pagsubok sa akin. Sa tuwing kami ay magkasama, nararamdaman ko ang bawat sandali na tila ba may kulang, na may isang bagay na hindi ko kayang ibigay. At hindi ko kayang itago sa kanya na gusto ko pa. Gusto ko pa ng mas malalim na ugnayan sa kanya. Ang puso ko, ang katawan ko, ang lahat ng nararamdaman ko. Lahat ay nagsusumigaw ng isang bagay na hindi ko kayang ayusin. Hindi ko kayang baguhin ang lahat ng ito. Ngunit hindi ko rin kayang ibaliwala ang nararamdaman ko. Ang init ng kanyang mga sulyap, ang kilig na nararamdaman ko sa tuwing may masuyong pagtama ng kanyang kamay sa aking braso, ay nagiging isang pagnanais na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko kayang magtakip, hindi ko kayang hindi aminin sa sarili ko na may nararamdaman ako na hindi ko kayang kontrolin. Kung anuman ang mangyayari, hindi ko alam kung anong klaseng epekto ang magiging dulot nito sa aming buhay. Ang mga desisyong gagawin ko, ang mga hakbang na tatahakin, ay magdadala sa amin sa isang lugar na hindi ko alam kung saan kami pupunta. At habang nagkakaroon kami ng mga sandaling iyon, ang mga mata ko ay patuloy na nagsusumigaw ng mga saloobin na hindi kayang ipahayag. Ako ang nakakaramdam ng mga tingin niya, ngunit hindi ko kayang magtakip pa. Minsan, natatakot akong magising sa isang realidad na hindi ko kayang tanggapin. Ang takot na hindi ko kayang i-handle ang nararamdaman ko, at ang takot na baka hindi ko siya kayang maging masaya, ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Ngunit, sa bawat sandali na kami ay magkasama, ang nararamdaman ko'y patuloy na lumalalim. Hindi ko akalain na ang mga simpleng sandali namin ni Tita Lani ay magiging isang uri ng pagsusubok sa aking puso. Parang may mga pakiramdam na hindi ko kayang ipaliwanag, at ang bawat pagdaan ng oras ay nagiging isang laro ng mga nararamdaman na hindi ko matutumbasan ng mga salitang alam ko. Tuwing kami ay magkasama, nararamdaman ko ang bigat ng mga hindi nasabi, ang mga damdamin na tila isang lihim na kami lamang ang nakakaalam, at habang patuloy na naglalakbay kami sa bawat hakbang,
Parang may mga sandali na nagsusumigaw ang aking puso ng mga bagay na hindi ko kayang ipahayag. Alam ko, hindi ito madali. May mga pagkakataong gumugol kami ng oras na tila ba magkaibigan lang, ngunit may mga sulyap at mga galak na hindi ko kayang pigilan. Nais kong magpanggap na walang nangyayari, ngunit ang nararamdaman ko ay isang init na sumisibol sa aking dibdib. Ang bawat pagdampi ng kanyang kamay sa aking balat ay nagdudulot ng isang kakaibang kilig na hindi ko kayang ilarawan. Hindi ko alam kung saan ito patungo, ngunit natutunan kong tanggapin na hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko. Minsan naiisip ko kung tama ba itong nararamdaman ko. Kung ang mga sulyap, ang mga lihim ng ngiti, ang mga tanawin ng aming mga mata ay may kahulugan o isa lang itong ilusyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga katanungang iyon, ang puso ko ay patuloy na nagsusumigaw ng mga saloobin na hindi ko kayang itago. Parang may puwersa sa bawat galaw, bawat pagtama ng aming mga katawan na nagsasabing may mas higit pa sa pagitan namin. Ngunit hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ng ito sa isang simpleng paraan. Ang mga sandali na kami ay magkasama ay parang mga lihim na kwento na tanging kami lamang ang nakakaalam. Ang bawat pagdampi ng kanyang kamay sa aking braso, ang mga sulyap ng kanyang mata na para bang may pinapahayag na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita, ay nagiging sanhi ng paglakas ng aking mga damdamin. Sa bawat pagkikita namin, nararamdaman ko ang init na bumabalot sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang puso ko ay patuloy na nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari. At sa kabila ng mga katanungang iyon, natutunan ko ring tanggapin na hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Minsan, ang ating mga damdamin ay tulad ng isang apoy na hindi natin kayang patayin. At sa halip na labanan, natutunan ko nang yakapin ito. Ang nararamdaman ko ay hindi basta-basta. At kahit pa may mga takot at pangarap na hindi ko kayang ipahayag, patuloy akong natututo sa bawat hakbang ng aming kwento. Ang bawat sandali, bawat titig, bawat ngiti, ay nagiging isang bahagi ng isang mas malaking kwento na patuloy na nag-uugnay sa aming mga puso. Ang mga bagay na hindi ko kayang itanggi ay nagiging malalaking hakbang sa aking pag-unawa sa sarili ko. Hindi ko kayang magsinungaling sa aking sarili na wala akong nararamdaman. Hindi ko kayang iwasan ang mga bagay na alam kong bahagi ng aming ugnayan sa bawat oras na kami ay magkasama. Natutunan ko na hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. At ito'y nagiging isang paglalakbay ng aking puso na puno ng mga emosyon at saloobin. Sa huli, ang kwento namin ay isang paalala na hindi palaging madali, ngunit may mga aral sa bawat hakbang na tinatahak. Habang patuloy ang pagdapo ng mga araw sa aming buhay, napansin ko na parang ang bawat hakbang namin ni Tita Lani ay nagiging isang mas malalim na pagsusuri sa kung ano ang aking nararamdaman. Ang mga hindi maipaliwanag na sulyap, ang mga lihim ng ngiti, at ang mga pagkakataong kami lang ang nakakaalam ng aming mga saloobin, lahat ng iyon ay nagiging sanhi ng pagkalito sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga nararamdaman ko, lalo na't may mga pagkakataon na tila ba ako ay nawawala sa aking mga pag-iisip. Sa kabila ng mga takot at pangarap na hindi ko kayang ipaliwanag, napagtanto ko na hindi ko kayang patagilid ang mga damdaming unti-unting bumabalot sa akin. Hindi ko kayang magpanggap na ang lahat ay normal lang at walang espesyal na nangyayari sa pagitan namin. Hindi ko kayang baliwalain ang mga sulyap na para bang may ibig iparating, ang mga galak na hindi ko kayang itago, at ang mga kilos na hindi ko kayang kontrolin. Sa bawat pagkakataon na kami ay magkasama, ang puso ko ay patuloy na humihiling na sana ay may pagkakataon akong ipahayag ang lahat ng ito. Ngunit may mga bagay na hindi ko kayang sabihin.
ng gabing iyon. Habang kami ay magkasama, may isang tahimik na sandali na parang ang mundo ay huminto. Nakaupo kami sa isang sulok. Ang aming mga katawan ay magkalapit at ang kanyang amoy, ang kanyang presensya, ay tila bumabalot sa buong paligid. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa aking puso. Hindi ko kayang pigilan ang mga ito. Ang mga saloobin ko ay nagsimula ng magtulungan at parang lahat ng bagay na nararamdaman ko ay nagsanib sa isang tanging sandali. Alam mo, sabi ni Tita Lani, ang boses niya ay malumanay. Minsan, hindi natin kayang ipaliwanag kung bakit tayo nararamdaman ng ganito. Pero ramdam ko na may mga bagay na hindi dapat ipagsawalang bahala. Niyakap ko ang sinabi niya. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon ay ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Ano ang ibig sabihin ng bawat galak, ng bawat sulyap na para bang may nangyaring mas malalim sa amin? Tila ba ang mundo ay lumiliit at kami ay magkasama sa isang lihim na hindi namin kayang ilabas? Hindi ko kayang magsalita, ngunit ang aking mga mata ay nagsisilibing pagsaksi sa aming mga nararamdaman. Habang ang gabi ay lumalim, naramdaman ko ang isang tila bang pagsabog ng emosyon sa loob ko. Ang mga damdamin ko ay hindi na kayang itago at napagtanto ko na ang paghihintay at ang pag-iwas ay hindi na magiging solusyon. Ang aking puso ay nagsusumigaw at sa mga sandaling iyon, ang tanging alam ko lang ay ang mga sulyap na iyon, ang mga lihim na iyon ay may mas malalim na kahulugan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan ko rin na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pansamantalang kaligayahan na dulot ng aming mga lihim. Hindi ko kayang ipagkait ang aking sarili ng pag-unawa at pagpapatawad sa mga nararamdaman ko. Kaya't sa kabila ng takot, nagsimula akong magtanong sa aking sarili. Ano nga, hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat o kung paano kami napadpad sa sitwasyong ito. Ngunit naramdaman ko sa mga huling linggo na ang bawat galak at bawat takot ay nagiging mas matindi. Ang mga sulyap ni Tita Lani, ang mga tahimik na sandali namin at ang mga galak na dala ng pagiging malapit namin sa isa't isa ay nagdulot ng mga katanungan sa aking puso na hindi ko kayang sagutin. Pumapasok ako sa isang mundo kung saan ang mga nararamdaman ko ay parang isang malaking lihim na hindi ko kayang ipahayag. Sa huling gabi na kami ay magkasama, may isang tanong na tumagos sa aking isipan. Ano ang tunay na halaga ng lahat ng ito? Ang mga nararamdaman ko ba ay tunay? O baka naman ito'y isang ilusyon lamang? Pumunta kami sa isang tahimik na lugar, malapit sa tabi ng dagat, at doon, nakatambay kami. Ang mga alon ay dumarampi sa baybayin. Tila ba ang bawat patak ng tubig ay may kasamang mga hindi natutunang aral, mga hindi natapos na kwento. Tita, mahinahong tanong ko, ano ba talaga ang nangyayari sa atin? Siya'y tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng malalim na pag-unawa at saka siyang ngumiti ng malumanay. Alam mo, ang mga ganitong bagay ay hindi palaging kayang ipaliwanag. Minsan, may mga damdamin na dumarating at ang tanging magagawa natin ay tanggapin ang mga ito at maghanap ng paraan upang magpatuloy. Ang mga salita niyang iyon ay nagsilbing gabay sa aking isipan. Hindi ko kayang baliwalain ang mga nararamdaman ko, ngunit natutunan ko rin na ang tamang panahon ay hindi palaging dumating agad. Ang mga lihim na itinatago namin ay nagsimula ng mabigyan ng linaw at kahit na may takot sa puso ko, napagtanto ko na ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. Nagpatuloy kami sa pag-uusap at habang ang mga alon ay dumadampi sa aming mga paa, naramdaman ko na parang lahat ng ito ay isang pagsubok, isang paglalakbay patungo sa pagpapatawad. Hindi lang sa iba,
kundi sa sarili ko rin. Bawat araw, natututo akong tanggapin ang mga pagkatalo at tagumpay na dulot ng aming relasyon. Sa kabila ng lahat ng lihim, napagtanto ko na ang pagmamahal ay hindi palaging makakamtan sa oras na nais mo. Ang tunay na halaga ng lahat ng ito ay matatagpuan sa pagtanggap at sa lakas na magpatuloy. Habang kami ay magkasama, natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay kailangan ipilit. May mga pagkakataon na ang pagtanggap sa kung ano ang nararamdaman mo ay mas mahalaga kaysa sa anumang ibang bagay. Hindi ko kayang itago pa ang mga damdamin ko, ngunit natutunan ko ring tanggapin ang mga ito ng may kababaang loob. Sa gabing iyon, naghiwalay kami ni Tita Lani, hindi na may mga tanong na naghihintay ng kasagutan, kundi may mga aral na nagbukas sa akin ng mas malinaw na pagtingin sa buhay. Ang lihim namin ay nanatiling hindi pa ganap na nasusulat, ngunit ang mga alaalang iyon ay patuloy kong dadalhin, hindi bilang isang pasanin, kundi bilang matapos ang lahat ng nangyari. Ang mga linggong sumunod ay puno ng pagninilay-nilay. Hindi ko maitatanggi na ang bawat araw ay may dalang bigat, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan kong tanggapin ang mga aral na ibinigay sa akin ng buhay. Hindi ko na maaalis ang mga alaala ng gabing iyon, ngunit natutunan ko rin na ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap at ang pagpapatawad. Hindi lang sa iba, kundi sa aking sarili. Nandyan pa rin ang mga oras na hindi ko maiwasang magtanong kung tama ba ang lahat ng ginawa namin. Ngunit alam ko na sa bawat hakbang na ginawa ko, may natutunan akong mahalagang bagay. Ang mga saloobin ko ay nagsimula ng magbago at sa bawat araw na lumipas, mas naging malinaw ang aking landas. Hindi ko na kayang balikan ang lahat ng nangyari sa amin ni Tita Lani, ngunit napagtanto ko na ang mga nararamdaman ko ay hindi naging isang bagay na dapat ikahiya. Hindi ako tumigil sa pagpapatawad sa sarili, at sa paglipas ng panahon, natutunan kong yakapin ang mga nangyari bilang bahagi ng aking paglalakbay. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin, ngunit natutunan kong magtiwala sa proseso ng buhay. Habang ako ay naglalakad sa landas na ito, natutunan kong maging mas matatag. Ang mga aral ng nakaraan ay naging mga gabay na magpapatuloy sa akin habang patuloy kong hinaharap ang mga hamon ng buhay. Hindi ko alam kung anong magiging bukas, ngunit sigurado akong natutunan ko na ang bawat bahagi ng buhay, maging masaya, malungkot, o mahirap, ay may dahilan. Ang kwento namin ni Tita Lani ay nagbukas ng maraming tanong, ngunit sa paglipas ng mga araw, natutunan ko na hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang matutong magpatawad at magpatuloy sa paglakbay ng buhay ng may pag-asa at pananampalataya. Ang mga aral ng nakaraan ay patuloy na magsisilbing gabay, at sa kabila ng lahat ng ito, natutunan kong magpasalamat sa lahat ng karanasan dahil sila ang nagbukas ng mga mata ko sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo. At sa huli, natutunan ko na ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring magbukas ng mga bagong pag-asa at mga bagong simula, basta't handa tayong tanggapin ang mga ito at yakapin ang bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang mga paglalakbay na ito, mga kwento ng pagmamahal, pagsisisi, at pagtanggap, ay hindi nagtatapos sa isang simpleng hakbang lamang. Ang mga karanasang ito ay nagpapaalala sa akin na ang buhay ay hindi palaging makulay, ngunit ito'y puno ng mga leksyon na nagsisilbing gabay. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin, pero natutunan ko na ang mahalaga ay ang magpatuloy at magtiwala na ang bawat hakbang ay may dahilan. Sa mga pagkakataong masyado akong nalulunod sa mga alaalang ito, natutunan ko ring huminga, magpatawad,
at magbigay ng pag-asa sa sarili ko. Hindi ko na kailangang pilitin ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Natutunan ko na ang lahat ng ito ay bahagi ng aking paglago. At sa bawat hakbang, mas nagiging mas maligaya at kontento ako sa aking buhay. Ang bawat kwento, bawat lihim, at bawat karanasan ay may lugar sa ating buhay. Kailangan lang natin tanggapin at yakapin ang ating mga nararamdaman at magpatuloy sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Bawat pagkatalo ay may kasamang pagkatuto at bawat tagumpay ay may kasamang mga sakripisyo na nagpapalakas sa atin. Kaya, sa huli, ang kwento namin ay hindi natapos sa isang malungkot na pagtatapos. Bagkus, ito'y nagsilbing paalala na sa bawat kwento ng ating buhay, may mga aral na nag-aantay na matutunan. At sa bawat hakbang na ginagawa natin, natututo tayong maging mas mabuting tao at mas handa sa mga pagsubok na darating. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Sa kabila ng lahat, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang maging totoo sa ating sarili at magpatuloy sa pagmamahal sa ating mga buhay, sa mga tao, at sa mga karanasang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Mga kasirin, sana ay napukaw ng kwentong ito ang inyong mga puso at isipan. Maraming salamat sa pagtangkilik at sa paglalaan ng oras upang makinig. Tandaan, sa bawat kwento, may mga aral na natutunan at sa bawat hakbang natin, may bagong simula. Hanggang sa muli, patuloy lang tayong magsuporta at magbigay inspirasyon sa isa't isa. Stay serene, mga kasirin.